Nanawagan si dating Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ang hinaing ng Taumbayan kasabay na ikatlong araw na peace rally ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Bellica, kung hindi ito pakikinggan ng Pangulo, maaari umano itong sapitin ng ang naging kapalaran ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Narito ang panayam ni Jason Rubrico. Magandang hapon mga kapartners, nandito pa rin tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan nagpapatuloy ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo kung saan ay kanilang ipinananawagan ang accountability at transparency. At sa mga oras na ito ay makakasama po natin ang isa sa mga nakikisa sa INC rally, walang iba si PACC Chairman Greco Bellica. Sir Greco, magandang hapon po. Live na live po tayo, kasama po natin ang ating mga kababayan sa SM9 News. Pakibati muna po sila. Magandang hapon at araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at buong mundo. Makiisa po tayo sa panawagan kontra korupsyon para sa katarungan, katotohanan at kapayapaan. Sir, ito na yung ikatlong araw na pagtitipon ng INC at maliban nga po sa pagsuporta nila kay Senator Rodante Marcoleta ay ipinananawagan po nila yung transparency at accountability lalo na doon sa mga talagang mastermind sa likod ng mga flood control anomalies. Ano po ang masasabi po natin dito? Bilang dating PACC chairman, kabisado ko po ang pasikot-sikot ng batas tungkol sa korupsyon at pandarambong. Kaya sa nakikita kong panggigipit at pang-aapi at pagpabuluktot ng batas, hindi ako pwedeng manatiling manahimik sa pagkakataong ito dahil kung kaya nilang gawin ito sa isang senador, kaya nila itong gawin sa kahit na sinong Pilipino. Hindi po interesado ang Pilipino at ang tao doon sa 75 milyong piso na private campaign donation para kay Senator Marcoleta. Ang interesado ang tao ay yung bilyong-bilyong pisong nawala na pera ng gobyerno na napunta sa flood control program sa pinaghati-hatian ng mga politiko. Yun po ang pandarambong. Kaya po tayo naririto dahil nakikita natin na binabaluktot na po ng pamahalaan ang batas at ang pinahuhuli ay yung mga kritiko na nag-expose ng anomalya habang pinoproteksyon na naman po yung mga politiko na nagnakaw sa pera ng gobyerno. Sir, ano kayang magiging end result po nito kung palagi yan ang ginagawa ng pamahalaan na kagaya ng sinasabi mo na imbes habulin yung mga tunay na mastermind, yung mga tunay na nagkasala, yung mga kritiko yung hinahabol nila na kung titingnan naman ng mga kababayan ay talaga namang may naitutulong upang mailantad yung katotohanan. Well, kaya nga po tayo narito dahil nananawagan tayo sa ating Pangulo, Pangulong Marcos, na iayos na po ang kanyang gobyerno. Dahil pag nagpatuloy ito po, magkakagulo lalo sa ating bansa. Magkakahiwa-hiwalay, mag-aaway-away lang tayo, mabibiyak ang ating bansa at lalo tayo maghihirap. So itong pagtitipon na to, 3 araw na natin ginagawa, hindi lang, mas marami pa ang nakikiisa na hindi naririto dahil nga sa pananakot ng gobyerno pero nakikisimpatya sa ating sinasabi. So, ang ating pong pakiusap sa ating Pangulo habang may oras pa, siya sa atin yung inyong puso at inyong sarili at manalangin sa Diyos sa bigyan kayo ng lakas na talagang gawin ang tama at hanapin ang katotohanan. Ang panagutin natin yung talagang nagnakaw, hindi ho yung mga kritiko ng ipitin. Yan po ang inyong pangunahan. Itong mga taong naririnig nyo ngayon, pag ito po ang inyong sinuportahan at tinayuan, ito rin ang mga taong sumuporta sa inyo nung manalo kayo. Pero pag ito'y binaliwala nyo, baka ito rin ang mga taong magpapaba sa inyo. Opo. Sir, nabanggit mo yung binaliwala. Kung babaliwalain lang natin sila, sa tingin nyo po sir, mauulit po yung nangyari noon sa dating Pangulo, ng ama ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Posible po dahil magpapatuloy ang paghihimutok at galit ng tao. Pagpatuloy nilang binaluktot ang batas at hindi pinanagot ang mga taong dapat managot at inipit ang mga kritiko. Lalong
lalaki ang galit ng tao at lalong tama, baka maulit yung nangyari sa kanya, sa kanyang ama, or kung hindi man, alam niyo po, presidente na siya eh. Diyos na ang huhusga sa kanya. At pag hinusgahan siya ng Panginoon Diyos, walang presidente sa Panginoon Diyos, pati buhay niya hawak natin. Sir, bilang panghuli na lang po, anong panawagan po natin sa ating mga kababayan ngayon na nakikiisa dito sa INC rally at ano po ang mensahe po natin lastly sa Marcos administration? Sa ating mga kabayan, patuloy po nating magsama-sama para panawagan ng katotohanan at katarungan sa ating bansa. Huwag nating hayaan na durugin, tapak-tapakan, at baliwalain nating bansa. Yan lang po ang isa lang ang ating bansa, tayo lang maninindigan. Panagutin natin kung sino ang mga nagnakaw at naninira ng ating bayan. Magsama-sama tayo, tibayan natin ang ating loob. Yan po ang manalangin tayo, most especially, and let's pray for the President na siya po ay guluhin ng Diyos para magsisi para sa ating bansa. Na siya na mismo ang manguna. Bilang Pangulo, Mr. President, bilang Pangulo, kayo po ay aking inaanyayahan na ikaw ang manguna sa paglapit sa Diyos dahil bilang Pangulo, iba pag ikaw ang lumapit. Pero pag ikaw ay hindi lumapit, bilang Pangulo, iba rin ang parusa sa iyo ng Diyos. So ito po, habang may oras pa, gawin na po ang tama. Sa atin pong mga, ang ating pong panawagan naman sa ating pamahalaan, you know, we are here not to cause havoc or manggulo. We are here because we want to know the truth and we want justice to prevail. Kahit sino po, ikulong ninyo kung nagnakaw. Pero yung mga kritiko at nagpo-protesta, mga tumutulong para malaman ang katotohanan, itulungan nyo po at huwag nyo ipitin. Pero kahit kakampi namin, kahit kapartido namin, imbestigahan ninyo, pakulong ninyo kung nagnakaw. Pero kung kakampi nyo ng nagnakaw, ipakulong nyo din po. Ayan, maraming salamat po, Sir Greco. Ayan po mga kababayan, kapartner, si PACC Chairman Greco Belhica. At sa ngayon ay nagpapatuloy ang programa ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio. At yan muna ang latest updates para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ako po si Jason Rubrico, SM9 News. Yan po ang naging panayam ni Jason Rubrico kay Ginong Greco Belhica. Mga kapartner, patuloy po ang ating special coverage ngayong araw. Isang mabilis na paalala sa ating mga viewers online. Patuloy kayong nakaklik, no? Unang-una, nakafollow kayo, nakasubscribe. I-click nyo yung notification bell para sa ating restreaming mamaya. Muli kayong makakapanood sa ating mga live updates ukol nga po sa mga kaganapan dyan sa Liwasang Bonifacio po, mga kapartner. Manatili lamang pong nakatutok at dako po tayo doon sa Liwasang Bonifacio kung saan po nagpapatuloy po ang pagtitipon ng iba't ibang grupo sa pamumuno ng INC.